Okay, so good everybody, your favorite lawyer po is back for another video, and for today po, i-discuss natin yung road rage incident sa Rizal, okay? So explain ko po sa inyo kung ano ba yung self-defense, tapos kung pwede ba yung situation na yun pumasok sa self-defense, at kung ano ba yung dapat ikaso talaga sa akusado. Is it homicide po ba or dapat ba murder? Okay, so yan po yung discussion natin. At para po mas klaro tayo, magpe-play po muna ako ng video, okay? Para at least alam po ninyo kung ano yung set of facts na nakita ko, kung saan ko po binibase or ibe-base po yung maging discussion ko today. So panoorin nyo po muna. Tangka na. Sige. Sige. At para po mas ma-appreciate at mas maintindihan nyo po talaga yung concept ng self-defense, i-explain ko po muna sa inyo, okay? So yung self-defense po, this is what we call, or this is under po our justifying circumstances under Article 11 po of the Revised Penal Code, okay? At yung justifying circumstance po, the simplest way I can explain that is yung mga actions po na gagawin ng isang akusado, generally, krimen dapat yun siya. But because of the circumstances na nag-surround sa paggawa niya ng action na yun, justified siya, meaning wala po siyang criminal liability kasi pumasok nga po siya dun sa tinatawag nating justifying circumstance. Okay, so yan yung simplest way I can explain it. So ngayon, punta po tayo sa self-defense proper. Okay, so sa self-defense po, meron po yung tatlong requirements na kailangan. So unang-una po dyan, yung pinaka-essential po is what we call unlawful aggression. Meaning meron pong aggression na ginawa yung biktima na hindi lawful. So dito yung pagbugbog sa'yo, pagsuntok sa'yo. So yan po yung tinatawag nating unlawful aggression. Okay, tapos pangalawang requirement naman po dyan is what we call the reasonable necessity of the means employed by the person defending himself. Okay? So yung reasonable necessity po, the simplest way I can explain that is dapat yung way po or yung manner ng pag-defend mo sa sarili mo is commensurate or equivalent dun sa amount or type of aggression na natatanggap ninyo. Okay? So for example po, kung suntukan yung nangyayari, dapat po you should defend yourself also by way of suntukan. Hindi po pwede bigla kang lumaglabas ng kutsilyo or maglabas ka ng barel in a fist fight. Okay? So yan po yung simplest explanation na pwede ko mabigay dyan. At yung pangatlo naman po dyan, there must be no sufficient provocation on the part of the accused or on the part of the person defending himself. Okay? So sa Tagalog pa, ibig sabihin yan, dapat yung akusado po, wala rin siyang ginawa para ma-provoke yung aggression towards his person. So dapat hindi niya po, let's say, inasar-asar yung kalaban or parang siya yung nag-instigate para magkaroon ng aggression towards his person. In other words, kahit na po walang ginawa yung akusado, nakatanggap or naka-face po siya nung tinatawag natin na unlawful aggression. Okay, so yan po yan. At yung isa pa pong kailangan natin tandaan dito, yung tatlong requirements po na yan under self-defense, dapat po yan lahat sila present. Okay? Otherwise, kung hindi po present yung tatlo, hindi po may invoke ng isang akusado yung justifying circumstance of self-defense. Okay? So yan po yan. Yan po yung self-defense po in a nutshell. So ngayon, punta na po tayo sa facts ng discussion natin kung pwede ba yun siya pumasok sa self-defense. Okay? So ako po tatanungin in this situation po, pwede na po i-argue dito nung victim na wala nang unlawful aggression sa situation, di ba? Kasi kung titingnan nyo po yung video na pinlay ko, meron na pong mga third persons na umaawat between the parties. Okay? So nung paglabas po nung weapon nung akusado dito, I think meron ng halos 3 seconds na nag-intervene between the parties. Tapos kung makikita rin nyo po, may third persons na pinapakalma na yung tension. Pero bigla pa rin pong binunot nung akusado dito yung weapon niya. Tapos yun, nag-piw-piw siya dun sa victim. Tapos umabante pa siya diretso. Tapos nag-bang-bang pa siya, nag-piw-piw pa siya ng more shots po. So, from there po, pwede na siya ma-argue na wala nang unlawful aggression in this situation. So, yan po yung professional assessment ko based po dun sa video na pinlay ko po sa inyo. Okay? At pangalawa po yung sa requirement naman po regarding the reasonable necessity of the means employed. Ang decided cases po kasi ng Supreme Court talaga is that in a fist fight po, hindi pwede gumamit ng baril. Dapat suntukan lang kasi hindi po equal yung paggamit ng baril sa suntukan na aggression. Okay? However, yung counter-argument naman po na pwede gamitin dito ng akusado is that mas madami siyang kalaban, therefore wala siyang choice kung hindi naggumamit po siya nung baril. Okay? So yan po yung pwede niyang counter argument. Pero yung main problem lang po dito, kahit na sabihin pa natin reasonable yung means, considering nga mas madami, considering outnumbered po siya, pwede na po kasi like what I explained earlier, pwede na po ma-argue na wala na yung unlawful aggression. At yung unlawful aggression po kasi is very important po yan in self-defense. Okay? So ngayon punta naman po tayo sa next question natin kung pwede ba siya or kung ano
ano ba yung dapat i-file? Should it be homicide or murder po ba against the akusado? Okay? So yung crimes po na to, homicide or murder, similar po yan sila considering they both involve ang pagpapaya po ng isang tao. Yung difference lang po niyan sa homicide po, walang tinatawag na qualifying circumstance. Therefore po, pag walang qualifying circumstance ang pagpapaya mo sa isang tao, homicide lang po yung crime na pwede ikaso sa inyo at hindi murder. Okay? So in this case po, in this situation that we are discussing, ang pwede pong qualifying circumstance na i-argue dito is most likely what we call treachery. Okay? So yung treachery po, ibig sabihin yan, yung way po or yung manner ng pagpapaya mo ng ibang tao, ginawa mo po siya in a way na yung victim mo walang chance to defend himself. Okay? So ang example po niyan, kung nakatalikod po yung isang tao tapos biglang binangbang mo sa likod, yan, that can be considered as treachery. Okay? So dito in this situation po, ang question, treachery ba yun considering na bigla lang siyang bumunot na hindi prepared yung victim dito? At yung sagot po dyan is hindi po siya mako-consider as treachery kasi meron na po tayong precedent dyan. There are already decided cases po by the Supreme Court na yung mga pagpapaya po ng isang tao due to a prior misunderstanding, yung pag-aaway, or in short, in the spur of the moment, in the heat of the moment, bigla lang nag-pull out tas nagpapaya yung isang tao. Pag ganyan po, wala yung treachery kasi hindi po yan na pagplanuhan or na pag-isipan talaga ng akusado na gagamitan niya ng treachery yung pagpapaya niya dun sa victim niya. Okay? So in this case po, kung ako tatanungin, homicide lang po yung dapat i-file dito against the accused. Hindi po siya pwede ma-qualify into murder because there is no what we call nga po na qualifying circumstance. Okay? So hopefully klaro yun guys. If you like legal educational videos sa current events, follow lang po kayo sa akin sa social media. Until next time, see you all po. Bye-bye!